Welcome to my channel. Ito pong vlog na to, itong topic na to, nakakatawa pero gusto kong i-share sa inyo. Nakakatuwa, nakakatawa, nakakainis. Ito po yung mga di naiiwasang problema ng mga coordinators during sa OT dito on the day coordinating. So, ibig sabihin, problema to na nag-a-arise na sometimes hindi mo siya naiiwasan pero kailangan mo siyang harapin para maging maayos. Pero kung meron kayong idadagdag dito, mga coordinators na nanonood sa akin, it's okay. Gusto ko mapag-usapan natin to. Kasi ito yung mga real talk during events. Okay. Sa wedding po, may isa lang po kami na napapansin. Usually po, ang couple, nagko-contract sa amin, sila lang pong dalawa, or misa ko nasa abroad pa ang isa, yung isa po, allowed to sign. Pwede po siyang pumirma in behalf of the husband or the wife to be. So, okay lang po yon, walang problema. As long as nagkaintindihan sila na, ikaw na ang pumirma, okay na sa akin yan, parang ganon. So, pagdating ng OTD or on the day itself ng event, usually po, ang boss mo, si groom at si bride. Okay? Kasi sila yung nakapirma sa kontrata eh. So, pagdating po sa OTD, ang dami mo ng boss. Nadagdagan na yung boss mo. Hindi lang yung couple ang naging boss mo. Andyan na si nanay, nandiyan na si tatay, si tita, si maid of honor, si best man, si cousin, si video photo. Lalo na kung di sa yung video photo. Ang dami mo ng boss. So, in short, ang ginawa ko sa contract, ito pinaninindigan ko to. Whatever happens, ano man ang sabihin ng lahat, sabihin ng iba, ang boss mo pa rin is the groom and bride. Kung sino yung nakapirma sa contract. Huwag po kayo masyado makonfuse mga coordinators. Sila po, tayo po yung nagkakaintindihan, tayo nag-usap sa contract. So, yun po, sa kanila lang kayo liable. Okay? So, sa other persons, pwede nyo silang pakinggan, pero still, ang masusunod pa rin yung sinabi ni groom tsaka ni bride. Okay? Ito na. Meron pa po kaming isang na-encounter. Nung, hindi ko lang po maalala, which is Bagyo ng Habagat. Ewan ko po kung natatandaan nyo pa. Bagyo ng Habagat. Habagat yung pangalan ng bagyo. Halos lahat ng restaurants, events na nakabook that time, nakasara. Nagsasara na. Kasi baha na all over the place. Walang tigil yung ulan, tuloy-tuloy. Nagba-brown out na sa mga areas. Ako'y tinatawagan ng restaurant. Kasi sabi ng restaurant, ma'am, lahat na po ng mga nakabook, nag-out na po or nag-cancel na po. Don't worry naman po, yung cancellation naman po, hindi naman po mawawala yung binayad. We can reset it, parang ganon. Tapos, I talk to the couple. Sumagot yung tatay at saka yung nanay. Kasi nandun din sila, prep prep ng hotel. Ano kami sa loob ng room. So, sabi nung bride, ate, sabi niyang ganun, parang ayoko naman na hindi ituloy. Sabi niyang ganun. Tapos sabi kong ganun, hindi, sige, okay lang. It's your choice. Sabi kong ganun, ikaw ang magde-decide. Sabi kong ganun. So, nung narinig ni tata yun, tsaka ni mami niya, ni daddy ni mami niya, okay, pag gusto ng anak ko, ituloy, sabi nung tatay. Di nila to, sila ang masusunod. Yun, okay. Ngayon, nung tumawag kami sa resto, tuloy daw po. So, inabisuhan namin sila. So, yung resto, kasi nagsasara na nga, so, nag-iwan sila ng mga staff na mag-a-assist sa amin, even cook. Even kasi tuloy nga eh. So, yun. Nung time na yon, nakakakaba kasi sobrang lakas ng ulan. The groom, wala pa sa hotel yung groom. Na-adjust nga kami sa church kasi nga sobrang ulan, yung groom wala pa. Ngayon, medyo na-late lang kami sa church ng 10 minutes lang naman. 10 or 15 minutes. Yung groom, nabaha. Somewhere in Marikina, nabaha sila. So, tumatawag sila na yung daw kasi kinuha na po nila yung mga suits sa akin.
1 week before. So, nasa kanila yung mga, sa ginawa nila, una pa nilang sinave yung mga, suot nila, yung mga barong, pantalon, mga t-shirts, nilagay nila sa isang, plastic, tinriple nila yung plastic. So, sabi nung tinatawagan na namin yung groom, si bride na yung tumawag, asan ka na? Sabing ganun. Sabi niya, nabaha daw sila, may rescue daw, may bangka, doon daw sila sasakay. Tapos, sabi niya, pero don't worry na naayos ko naman yung mga damit. Naka-enclose siya sa naka-plastic siya, hindi siya mababasa. So parang natawa kami, inuna niya pa talaga yung masusuotin. Kaysa doon sa nila. Okay. Kasama niya pala yung mga abay na lalaki. Kasama niya rin yung best man kapatid niya. So, kasama rin niya yung mommy daddy niya. So, sabi nung bride, ate, sabi niya, nag-go ako, pero sana makarating sila kasi talagang whatever happens, too late to te. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Miss Liway, sabi niya. Sabi ko, hindi naman ako kinakabahan. Sabi ko, okay na tayo. Sabi ko gano'n. So, bakit ko kailangan ikwento ito? On the day, makaka-experience ka ng mga problema. Katulad, di ba, uncontrollable? Makakontrol mo ba yung bagyo, yung baha, yung di ba, yung mga kalamidad? Hindi. Pero, tandaan niyo lang po yung presence of mind. Ang masusunod pa rin ay ang groom at bride. And then, from there, makakadesisyon ka na rin. Go lang tayo, walang problema. Pero nakakatawa kasi tumuloy din lahat ng mga bisita. Yun lang, lahat kami basa. Even mga coordinators kasi pinayungan namin sila. Basta lahat ng asiste ginawa namin kasi wala talagang tigil yung ulan. Basang-basa kami lahat kami. Di ba naka-aircon yung venue? Nanginginig na kami kasi talagang basang-basa kami lahat. Pero the party, yung event mismo is sobrang saya. Ang daming tao. Napuno namin yung buong hall, which is 200 packs, napuno namin siya. So, walang naging problema. Yun lang. Presence of mind, kapag may ganung, hindi siya controllable. Okay. Ito na, third na tayo. May mga client ako na kapag nagko-contract, hinihingi ko na agad kung ano yung mga, syempre yung date, diba? Time na gusto nila. Importante sa akin yung kulay kasi doon magbe-base lahat ng i-arrange mo. So, from there, yung ina-arrange mo na mga kulay, yun doon ka napipili ng invitation, ribbons, souvenirs, etc. Damit, diba? Meron akong client na twice siya nagpalit ng color. Naloka ako kasi yung unang-unang gusto niyang color, I consider ko. Okay, sige, peach kami. Okay. Siguro nakausap niya si Maid of Honor. Nag-suggest, naging pink, di ba peach? Tapos naging blue na kami. Okay, so okay na. Sige, that's final, ma'am. Sabi ko sa kanya, di okay na daw, final na daw. Umentra na ngayon si mommy. Kasi syempre, mommy may say yung bride, yung anak niya, di ba? Tapos nagpalit siya ng, naging mint green. So, di ba? Peach. Tapos naging blue. Tapos naging mint green, di ba? Ang lalayo nung lockdown nila. So, yun. The problem lang is, nung third time na nagpalit na, we bought na the card for souvenirs, the papel, di ba? Tapos yung gagamitin mga ribbons for souvenir na bili na rin namin. So, na problema kami doon. Ngayon, ako lang naman ay suggest na kung final na sana, final na. Diba? Napagbigyan na natin ng pangalawang beses, nagpangatlo pa. So, dapat kung bago kayo lumapit sa coordinator, lahat na favorite ni groom, favorite ni bride, pag-usapan niyo na kulay, maghingi na kayo ng suggestion sa maid of honor nyo, sa best man nyo, sa mami nyo, sa daddy nyo, diba? Friends nyo, abays nyo, pag-usapan nyo na yun, and then come up na with a nice color na kailangan magbutuhan kayo, di magbutuhan kayo. Kasi it's so hard na ayos na, nabili na, and then papalitan pa. Okay, so yun yung isang third concern natin. Okay, ang fourth concern natin, Filipino time pa rin. Nakakainis na palaging, halimbawa, ang church time ay 3 o'clock, darating na 3:30, 4 o'clock. Nakakalungkot lang kasi hindi tayo sumusunod sa tamang oras, diba? Bakit hindi natin i-practice yung 30 minutes before, andun na lahat, diba? Or 1 hour before, andun na lahat kung masyado kayong malayo. Kasi alam nyo, nung last time, nagkaroon ako ng kasal sa Commonwealth. Knowing Commonwealth, ha? Yung mga nakakapass by dyan. Alam nyo naman yung traffic sa right lane,
sa left lane or the south and north. Okay. So, sobrang traffic that time. Pero that's 2 p.m. ha. Hindi kami nag-expect na ganun siya ka-traffic. So, nasa isip ko, excuse me, kung maaga umalis, napaghandaan yung traffic, yung time ng travel, hindi sana magkakaroon ng problema. Alam nyo ba na nagkakasal yung pare dun sa church na yun, nakasimangot kasi late ng 30 minutes yung client. Tapos binilisan niya. Sobrang bilis ng wedding. Hindi ko alam kung nagagalit. Pero kasi, lagi ko naman sinisito it na sana, kung minamadali naman namin kayo, we're targeting time also. Kasi yung iba, sinasabi ko na nga na medyo ano na po sa oras, kailangan na po natin bilisan. Parang yung tingin sa akin ng couple, parang kami ang client dito. Diba? Parang ganun. Tapos minsan, yung mga video photo na contact nila, minsan sila pa yung galit sa amin. We're just reminding of the time. Kasi, hindi ang time lang ng simbahan ang tinitignan. Ang time ng travel is very important. Hindi ka makakarating sa church ng maaga kung hindi ka magkukonsider ng travel time. Okay, eto na. Explain ko sa inyo. Bakit nag-traffic nun sa Commonwealth? Noong time na yun, nag-traffic sa Commonwealth, hindi ko alam kung anong problema. Basta in-stop kami ng mga enforcer. May naghahabulan na may dalang barel. Okay, so I don't know what's the ano. Hindi ko na napanood yung news that time. Pareho sila may dalang barel, naghahabulan. Ang tagal namin pinastop. Tapos, siguro mga pang 4 kami from the stoplight. So, ang tagal. Siguro umabot kami mga more than 30 minutes nakastop lang kami. Saka lang kami nag-go nung may dumating na isa pang enforcer, tapos pinago kami. So, kumbaga, sobrang na sa time. Wala na, hindi na na-consider yung travel time. At that time, ang hirap, ito lang mahirap pagka-coordinator kapag hindi sa'yo video photo, hindi sa'yo lahat kinuha. Ang hirap i-coordinate din ng hindi mo tao. Nahirap din magsalita sa kanila. Even magsalita ka for reminding lang, reminder, medyo iba rin yung tingin sa'yo. Honestly speaking, yun talaga nagiging problema din namin. Yun. So, yun yung mga na-encounter namin kapag may ganitong Meron pa akong isang na-encounter. That time, may hinirent kaming bridal car. Kasi ang gusto ng bride is MB, Mercedes-Benz. Wala ako noon. Okay. Actually, I don't have a bridal car pa that time. Kaya napilitan akong bumili ng bridal car dahil dito. Nabangga yung Mercedes-Benz sa EDSA. We're from, Timog kami pupuntahan. Tomas Morato kami pupuntahan. Nabangga siya sa EDSA near Cubao. So, ngayon, medyo hindi maganda yung pagkabangga. Hindi siya sagi. Bus kasi nakabangga sa kanya. So, hindi maganda yung pagkabangga. So, in short, wala na ring way para matuloy siya sa amin. Na mag-serve sa amin. So, I talked to the manager of the hotel kung anong meron silang available na sasakyan na pinaparent. So, that time kasi it's Saturday. So, sabi nila, hindi available lahat pull out. Lahat nakalabas. And then, I talked nung time na yon, medyo matagal na tong wedding na to. Wala pa pong FB nun. Hindi pa ganun ang ating SOCMED ka-rampant. So, tawag sa mga contacts ko, etc. Wala, pull out din lahat kasi nga Saturday. So, may sasakyan ako nung brand new, pero it's a black. So, pinagamit ko sa client ko. Pero alam mo yung bride ko, sama ng loob niya talaga. Because, nakasakay siya sa black. So, from there, nag-isip ako. Parang feeling ko, kailangan ko na talagang bumili ng bridal car lang. Para hindi na mangyari yung ganun. Tsaka para control ko, nandyan lang siya, akin siya, alam ko kung nasa na siya, ganun. So, yun yung isang yun yung isang naging problem ko. Mga na-encounter kong problem. So, ang dami ko nabigay sa inyo, ha. I hope sana maging
parang lesson sa amin, sana sa inyo hindi rin mangyari. Parang ganon. Parang prevention na to. Gusto ko lang siya ikwento kasi baka makatulong sa inyo. Sana wag maulit sa inyo. Okay, yung mga pangyayari na yon. Tsaka kung mangyari man, alam nyo na kahit paano yung gagawin nyo, diba? Okay, so, ayan. Ayan na muna ang ating vlog sa ngayon. I hope makatulong sa mga coordinators. Kung di pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Hit the bell button para sa mga next vlogs namin. And of course, share and like para marami tayong matulungan. Huwag na po kayo mag-skip sa aming ad. Maraming salamat.